Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe, prosecutor nagsalita na. Naiyak ang abogado ni VP Sara matapos magsumbong sa impeachment court si Attorney Sison. Humingi kasi siya ng tulong sa mga judge senator patungkol sa ginawang post sa social media ng prosecution. Paiyak na sana sa impeachment court ang depensa, pero inawat lang sa pag-iyak ni Presiding Judge Officer Francis Chis Escudero. Tara, panoorin natin to. Ramdam ko yung pag-iyak, ramdam ko yung pighati, ramdam ko yung hinagpis ng depensa dito po sa pagrereklamo nila. Doon po sa mga binanggit po. Ba't kayo tatawa? Doon po sa mga binanggit po ng depensa dito pong nagdaan. Pero dalawa lang po yung tanong. Ito po ba ay may pinangalanan? Pangalawa, is it based on the merits? I don't think so. Kasi po yung sub judice rule ang pinag-usapan po dito, talking about the merits of the case. But what was Attorney Ligutan actually talking about? Hindi ba? He was basically stating a principle of law on misleading questions. Hindi ba? So, kung naiyak ko yung depensa, kawawa naman sila. Hindi ba? But it is not within the sub judice rule. So, I think it is out of place. Dapat itabi nung pong presiding officer, ito pong pag-iyak ng depensa dito po sa bagay po na ito. Going back to the issue ng demeanor inside the impeachment court, paliwanag ka sa amin, sir, posting sa SOCMED, may pagbabawal ba talaga sa ganitong uri ng expressing your own opinion sa social media? Kasi ito yung naging issue or topic kanina ng paalala ng presiding judge, Senator Chis Escudero. Ano ba yung sinabi ni Attorney Ligutan? Again, merits po ba yun? Basically talking about details of the case and telling the public to believe a particular position. Meron ba siyang pinangalanan dito po sa kanya pong Facebook post? Parang wala naman ho. Hindi ba? So, kumbaga, ano ho yung iniiyak nila ngayon? Kasi nga, doon naman ho susukatin eh. Kung sub judice po yung sinabi ng particular na member of the prosecution. Hindi ho ba? At kung hindi ho yun papasok doon sa actual na provision on sub judice, particularly discussing about the merits, ano yung magiging batayan ngayon to admonish Attorney Ligutan? Tingin ko wala. So, paano hong mangyayari sa depensa ngayon? Tingin mo, Attorney Tolosa and Kong Terry, nag-overreact lang ditong depensa? Salamat po. Well, hindi sila nag-overreact. Parang naluha po sila. Nagkaroon ng pighati. Nagkaroon po ng lungkot. Dito po sa inabot po ngayong araw na ito. So, we will not make excuses for them. They have to look at themselves in the mirror as to why it happened today. Sir, how would you describe today's trial na itinuturing ng ilan na naging feisty kasunod ng naging argumento ni Attorney Kapunan at Attorney Christine Ferrer, kung saan nag-intervene pa nga si presiding officer at nananawagan na itemper ang mga salita amid the generational divide sa dalawa? No, it was the job of Attorney Ferrer to basically clarify what she was actually replying to. Hindi ba? Pwede naman niya sinabi yun eh. Di ba? Ano naman ho siya? Sabi niyo nga, feisty ho yung exchange. No? I think she can hold up to Attorney Kapunan. Hindi ba? But she did not make that clarification there and then. Why did she actually have to wait for Attorney Season to provide the context for the record? Hindi ba? When the exchange was very clear. Hindi po ba? Alright, any follow-up? Last po. Sir, reaction lang po sa naging pahayag ni dating Chief Presidential Counsel Attorney Panelo. Sinabi niya na dapat magpahinga na po si Attorney Kapunan following the argument kanina po. Magpahinga na po si Attorney Kapunan. Ano po yung reaction niya? Actually, si Attorney Panelo yung dapat magpahinga. Hindi ko alam ba't siya nandito araw-araw. More importantly, di ba siya yung nagsabi, I mean, in the first few weeks of the trial, hindi ba? Di ba parang he was basically questioning the trial itself? Hindi ba? So why would you actually listen to him today? Na dapat magpahinga si Attorney Kapunan. Hindi ba? Ang dapat magpahinga si Attorney Panelo. Hindi ba? Siguro, bago sa follow-up, no, gusto ko lang linawin yung, siyempre, they were complaining really about
yung pong exchange particularly doon sa sagot po ni Attorney Ferrer na relating to misleading questions, hindi ba? But, the transcript is very clear. Hindi lang naman ho kami inside the trial, yung pong nakapanood po nun. Everyone else here and the public itself was able to see it, hindi ba? And the transcript is very clear. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed on cross. That was Attorney Kapunan. And what did Attorney Ferrer say? They are allowed. So, ibig ko po sabihin, wala akong pwedeng sisihin yung pong depensa dito, except yung mga sarili po nila, mga kaibigan. Kasi, kung very sharp to the draw, yung pong defense on the conversation and the tit for tat during the trial itself, Ms. Ferrer would know na hindi ho yun yung dapat niyang sinagot nung pong panahon na yun. But Attorney Sison wanted to provide context, then that was the context that she wanted to provide. But again, going back to the transcript itself, the reply of Ms. Ferrer to Attorney Kapunan was, it was allowed, relating to, basically responding to misleading questions. So, everyone was basically understanding na tungkol po doon sa misleading questions po, yung sagot ni Attorney Ferrer. Hindi ba? So, kumbaga, do not gaslight the nation that kasalanan po ni Attorney Ligutan kung bakit ho pumutok sa mukha po ng depensa ito pong bagay na ito. They should have been quick on the draw. They should have clarified that she was answering not the question on misleading statements or misleading questions, but on something else. Dapat ginawa na niya yun noong umpisa pa lang. Let's recognize now, Marian. Hello. Good afternoon po. Sir, gaano po kabigat, kaseryoso yung lumabas po kanina doon sa pagtatanong po ng Senator Judges na posible or pinag-aaralan na po ng COA na magsagawa ng fraud audit dito nga sa confidential funds, kung paano ginasta itong confidential funds ni VP Sara, lalo na kung titingnan na rin dito yung may criminal intent. Sir, gaano kabigat, kaseryoso ito? Well, ayaw nating pangunahan kung ano magiging action ng COA dyan. Tulad nung nangyari before na development with respect to grave threats, no? Na sabi nga natin, kahit nasampa na yung kaso na grave threat sa piskalya, separate proceedings yan ang tinutuntun dyan, yung criminal liability. At iba naman dyan, dito sa impeachment proceedings, nang tinitingnan yung fitness to remain in office. No? Pareho din naman yan dyan, dun sa COA, na possible conduct of a fraud audit. But ang mahalaga ay these two matters could proceed independently of each other. No? So, hindi naman nakadepende lang kung anong magiging hakbang na gagawin ng COA, kung ano din yung magiging takbo ng pagdinig dito, kung anong ebidensya na nailatag na namin at tuloy pa rin namin ilalatag. Sir, how about yung posible po na ma-disallow yung kabuang 612.5 million pesos na confidential funds? Base nga po doon sa pagtatanong ni na Senator Judge Gatchalian, dahil nga raw po doon sa nalaman na ganun yung ginawa, doon sa DepEd, yung confi funds binigay ng SDOs na hindi naman dapat kasi sila yung may mandate doon. Yeah, I think that's relevant and maganda din na natanong yon para magkaroon ng kaliwanagan. Bakit iba yung naging treatment dun sa DepEd, use of confidential funds, pati dun sa OVP. Maganda yung tanong kanina na sabi nga, kung pareho pala yan, na umamin yung mga kanikanyang mga special disbursement officers nila na inutusan sila ng Vice Presidente na ibigay itong pera nito to third persons, dun kanila Colonel Chica Nolasco, bakit yung dun sa OVP lang, yun lang ang kabuuan ng buong pondo for confidential funds na disallowed, pinayagan sa DepEd. At ang naging sagot ni Zailin kanina ay dahil nung binigay ang pag-amin na yan, na-issue na yung credit notice sa Department of Education. Hindi pa nangyayari yun dun sa OVP, kaya nahabol pa yan. With respect to the 3 quarters of 2023,
So, but sabi nga niya, dahil sa ganyang klaseng development, tinitignan din nila, pinag-aaral nila kung tama bang i-reopen ito. No, pati, ibig sabihin, pati yung dun sa DepEd. Gaano po kalakas, kumbaga, para po sa inyo sa prosecution na puntos, kumbaga, itong mga lumabas ngayong araw? Well, again, we'll leave that determination to the impeachment court. But ang mahalaga sa amin is napaliwanag ng testigo kung ano ang significance niya. No? I'll again redirect us to the statement of the witness about this. Ang sabi niya, naging cause ito ng issuance of notes of disallowance dahil para sa kanila, naging clear indication na yan ng irregularity. Bakit daw? Because it's direct violation of the prohibition under the joint circular, which is that the SDO cannot transfer this funds to another person. At pinaliwanag niya na mabuti yan. Sinasabi nga niya, bakit yun mahalaga? Dahil itong SDO na to, tinatalaga siya specifically ng head of agency. No? Itong SDO na to is also a bonded officer. So ibig sabihin, merong security ang government kung mawala niya itong pera na to or hindi magamit ng tama. But as opposed to, kaya nga sabi niya, pwedeng ilipat ito kahit hindi bonded yung tao na yan kung siya na yung final recipient. Pero, so dapat, sabi nga niya, diretso niya itong ibinibigay from the SDO to final recipient, pero hindi pwedeng dumaan yan sa intermediary. So, para sa amin, naging maliwanag yung sa kanyang mga sagot patungkol sa issue na yan. Pero bago matapos, ngayong araw po na ito, sinasara po yung Commission on Audit witnesses, no? I'll have to see kung meron pa hong madadagdag ng mga co-witnesses. Pero everything relating to the notices of disallowance, yung pong detalye kung bakit po tayo umabot dito po sa pagpapasoli ng pong pera mula sa Commission on Audit, sinasara po yun ngayon. At nakita ho natin kay Mr. Wamil at kay Ms. Del Campo, pareho naman yung kwento nila eh. Hindi ho nagbago, malinaw ho yung batayan bakit ho disallowed in audit ito pong mga pagbabayad noong pong rewards para sa pagkain, para po doon sa other various supplies. No? At iba pa hong mga dahilan. So, nakita ho natin yung kabuuan po ng mga detalye. And nakita ho natin yung detalye din mismo ng mga acknowledgement receipts na pinagbatayan, katulad ni Mary Grace Piatos, noong pong pag-disallow in audit, pagpapasoli ng pera sa pangalang Pangulo at kanya pong mga opisyal. Nito pong ganito kalalaking pera, 448 million in total for 2022 and 2023. All right. Thank you, Marian. Let's hear now from Gab. Sir, first question po. Yung manifestation ba ni Attorney Sheila Season? Sabi nga ni Attorney Kapunan, she opened the door to this line of questioning. Would it prompt the prosecution now to bring their concerns before the impeachment court? Particularly yung mga concerns regarding yung mga sinabi ni VP Sara Duterte the previous week, yung bending the law daw. Kasi before, sinasabi ng prosecution, hindi na imamanifest eh. Would the prosecution now bring this issue before the court? Well, that is something that we will most definitely consider. No? Pero again, babalik ko tayo doon sa overarching concern for explaining to the public bakit mahalaga ito pong paglilitis na ito, bakit mahalaga po yung mga detalye at ebidensya ng paglilitis po na ito. At tingin ko naman ho, yung pagbibigay ng konteksto ng mga tagapagsalita na magkabilang panig. At kahit po nung Senate Impeachment Court ay mahalaga para maunawaan po natin. Ibig sabihin, yung pong mga tagapagsalita hindi nag-i-English eh. Hindi ho gumagamit ng mga teknikalidad para ipaliwanag po yung kaso sa atin pong mga kababayan. No? At yung po tingin ko yung dapat maging mas mahalagang konsiderasyon dito po sa bagay na ito. No? So, again, to reiterate the answer to the question, we will see. But if that is the will of the defense, no? So, syempre, we will have to make a determination also doon sa ilang pahong mga options and iba pang mga kaso na pinag-uusapan.
before the next question, siguro, a very important point needs to be made. This never happened under Michael Poa actually presenting evidence. Di ba? Wala mo tayong ganitong debate on anger issues, on raising your voice to the prosecution, the presiding officer, and to the witness. That was never a concern when Attorney Poa was actually presenting the evidence. So, ang totoo, everyone is basically just responding to the manner by which people actually act during trial and outside of trial. Hindi ba? So, kumbaga, maybe kailangan natin manalamin ho siguro. Hindi ba? Kung sino ba talaga yung sala dito sa insidente ngayon pong araw na ito. And again, we didn't do the same to Mr. Poa in the last time. Actually, sir, yun yung sunod kong tanong. Pero siguro, to follow up na lang, tingin nyo ba mas mabigat yung mga sinabi ni VP Sara Duterte outside of the court kumpara doon sa nangyari kanina? Kasi parang mas malapit sa merits of the case yung sinasabi na bending the law over doon sa response kung misleading nga ba yung, pwede nga ba yung mga misleading questions? Well, ang totoo, hindi po yun just about the merits. It is basically questioning the credibility, the integrity of the court itself. Hindi ba? Tingin ko, mas dapat yun pa nga ho yung pag-usapan natin eh. If that is something that you actually want to talk about, the defense should actually talk to their client. Hindi ba about the statements that she had actually made not against the prosecution but against the integrity of the court itself. Kasi tingin ko kung meron ho dapat ipagpaliwanag, yung pong depensa, yung pong akusado, yung dapat pong pagpaliwanagin. Higit sa kahit sino pa. Sir, last question na lang. Regarding kasi yung sinabi nyo na dapat si attorney, yung mga defense lawyers ang magpaliwanag o kausapin si VP Sara, yung nagiging attitude ba ng mga defense lawyers, does it remind you or parang reflects the attitude of the Vice President? Yung binabato sa kanya na parang keen on disinforming and misinforming the public? Well, hindi rin naman ho, kasi mabait naman si Attorney Poa, hindi ba? So, I think it is really just about, I guess, the manner by which the defense has been conducting themselves on a day-to-day manner. But I'm quite sure may mababatong laptop ngayon pong araw na ito. Magandang hapon po, Haji Kaaminyo ng Brigada News FM. Just to follow up on the VP Sara's remarks, sa bigat po nung mga sinabi niya recently, sabi niyo nga po, troubling, hindi po ba, sa palagay po ninyo, dapat po bang, although nabanggit niyo na yung liberality, nabanggit niyo na po yung pagdedesisyonan ng Senate Impeachment Court, pero palagay po ba ninyo, dapat ba sa pagsabihan or dapat bang kausapin, dapat ba may action or hakbang na gawin yung Senate Impeachment Court against the respondent on that matter, dun po sa kanyang mga naging salita? I think tulad ng sinabi ni Kong Terry kanina, those are one of the things that are currently under deliberation, no, kung ano yung actions na gagawin namin. But in the meantime, we leave it to the sound and judicious discretion of the presiding officer and the impeachment court as a whole. Yeah, sige pa. Well, sa bahagi naman po namin, syempre, we take note of the remarks of the Vice President, ano? Pero syempre, binibigay din naman ho namin sa kanya yung kalayaan pong magpahayag ng kanya pong mga pagtingin dito po sa bagay na ito, lalo't higit, siya naman po talaga yung nasasakdal po rito. No? So, ibig sabihin, I think ang course of action naman po namin in previous days ay sagutin lang din po ang Pangalawang Pangulo in the same forum that she is speaking to. Hindi ba? So, kung meron tingin naming lagpas at hindi tama, edi sinasagot lang po namin in the same forum. But we will leave it to the Senate Impeachment Court if it is something that they're also concerned of. No? So, tingin ko yun po muna. Last follow-up na lang po. Dahil po sa mga nabanggit kanina ni presiding judge na nagmo-monitor nga daw po sila sa mga, let's say for example, sa mga interviews po ng mga members ng defense and then the panel of prosecutors, may magbabago po ba personally sa inyo po? No? Maghihinay-hinay po ba kayo? Or number two, sa palagay po ba ninyo, yung ganitong hakbang ng Senate Impeachment Court on the statements
by both camps will affect the impeachment trial? Well, tingin ko po, syempre magiging maingat din po dapat ang lahat ng mga partido. Pero again, it should not stop anyone, whether the Senate Impeachment Court through its spokesperson, the defense or the prosecution through its spokespersons, no, na gawin po yung kailangan gawin para maglinaw sa bayan doon po sa itinatakbo nito pong paglilitis po na ito. Wala naman ho nagpipigil eh. Doon po sa bawat panig na ilahad po ang kanilang posisyon sa bawat araw, ano yung sa tingin nilang inabot ng takbo nung pong paglilitis. No? Kasi sa dulot-dulo po, hindi ho dapat na nag-uusap lang dito mga kongresista, senador, akusado na mataas na opisyal ng bayan. Kundi, kailangan ho bitbitin ho natin sa kabuuan ng proseso pong ito, yung mga ordinaryong Pilipino. At pagka ho, ang naging itsura na ho ay, hindi, dapat i-confine nyo lang po sa korte yung pong talakayan, di tatanggalin ho natin yung papel ng taong bayan po rito. Sa dulot-dulo sila yung pinakamahalaga. Hindi ho pwede na, di ba, may debate na nga ho dun sa sinasabi over lawyerly, over judicialization of the impeachment process Hindi ho ba? Pagka ho nagkaroon ng tunguhin na gawin ho mas mahigpit yung pong pagpapaliwanag sa publiko, tingin ko what will be defeated will be the public interest, nothing else. Tulad na nga sabi namin kanina, talagang lagi naman ho tayong nag-iingat sa mga statements natin, no? Sa mga tugon, sa mga questions ng media, no? Para siguraduhin natin hindi natin malabag itong sub judice rule. But of course, dahil sa ganong klaseng remarks no, ng presiding officer, lalo nating pag-iigihan, no? At para masigurado nating hindi tayo makalabag sa patakaran na yan. But just the same, tulad ng sabi ni Kong Terry, importante din kasi no, yung trabaho na ginagawa natin, which is to make sure that we'll be able to communicate to the public and let them know about what's really happening inside the courtroom, what are the important developments in these proceedings. Lalong-lalo na, we need to combat. Kitang-kita naman natin no, yung serious and widespread disinformation and misinformation campaign. So hindi, of course, no, again, mas mag-iingat tayo, but kailangan nating ituloy no, yung trabaho natin to reach out to sa mga kababayan natin no, para mabigyan natin sila ng tama at accurate na information. Thank you, Haji. Let's now listen to Lianesca. Good afternoon po. Yung ano lang po, mga ni-raise ng defense kanina on their cross-examination, nag-cite sila ng confidential and surveillance activities. But then again, apparently, they use the confidential fund to reimburse these expenses. Para kasi laging predated Yung ginamit nilang pang-liquidate sa confidential funds, activities na hindi pa nangyayari or activities na hindi pa nila natatanggap yung confidential fund at that time. And also the repeated raising of the point na wala pang notice of finality yung mga disallowances. So do you see these arguments as reasonable defense at this point, given na hindi naman po allowed yung reimbursement sa joint circular? Thank you. In answering that, no, para safe tayo, again, i-quote ko yung naging sagot ng witness dyan sa tanong na yan, no, dahil maliwanag naman ang kanyang naging paliwanag sa ukol na yan. Sabi nga niya, napakaliwanag kasi dun sa joint circular, hindi pwede ang reimbursement, no, dagi itong cash advance, at nakalagay dyan yung specific period kung saan siya dapat paggagamitan. Kaya nga sinabi niya, kung itong mga paggasta ito, nangyari siya bago yung period na supposedly covered nitong cash advances na to, hindi ho yan allowed under the joint circular. Pangalawa, yung naging question nyo about the finality, no, kung final na o hindi. Siguro alalahanin natin, lahat tong bagay na to, of course, these are evidentiary matters that we are presenting, no, in these impeachment proceedings for the appreciation of the impeachment court, dahil nga hindi naman tayo bound lang dun sa proceedings before the COA, meaning hindi natin kailangan hintayin na matapos muna sila
no? Ano yung maging final findings natin dyan, no? Dahil these are evidentiary matters, no? Para ma-appreciate dahil nga magkaiba naman itong legal proceedings na to, no? Ang pinag-uusapan ba doon sa COA, kailangan bang ibalik itong mga publikong pondo na to, no, ng Vice Presidente and yung other accountable officers like the SDOs? At ang pinag-uusapan naman kasi dito, again, ay iba. We're talking about the fitness of the Vice President to remain in office. But again, we will respect the determination and decision of the Senate Impeachment Court on yung pong mga allowable utterances and statements of the parties. But it is very important to set clear. Mahalaga po sa publiko na maunawaan po yung aktual na detalye nung pong araw-araw, oras-oras, linggo-linggo po na itinatakbo po ng paglilitis pong ito. Wala po sa loob ng paglilitis mismo yung nagbibigay po ng paglilinaw doon po sa bakit mahalaga sa tao yung pong paglilitis, bakit mahalaga yung piraso ng ebidensya doon ho sa ordinaryong Pilipino. Yung nagbibigay po ng konteksto nito ay yung po man nagsasalita whether prosecutor defense sa labas po ng paglilitis. So, very important po na ma-strike po yung balance dito po sa bagay po na ito. Kasi we do not want a trial that is divorced from the understanding of the public. Very important po na masapul po ng mga kababayan po natin bakit mahalaga yung po usapin ng pananagutan, bakit mahalaga na pag-usapan yung bawat piraso ng ebidensya. Technical naman ito, very document-based man ito, at parang mahirap man itong unawain at the level po of the trial. Kaya yun po yung talagang hihimukin po namin, yung pong Senate Impeachment Court sa susunod pong linggo na strike po yung pong balance sa bagay po na ito. Pangalawa, katulad ng binabanggit na rin po kanina, wala naman masyadong nadurog doon po sa testimonya po ni Ms. Del Campo. Very important po to make the point na una, hindi ho talaga pwedeng ibigay sa mga tao outside of yung pong OVP at DepEd, yung pong paggamit ng confidential funds. And to be clear, the moment that it was transferred to the VPSG, ang VPSG po ay hindi under the OVP, ito po ay hindi rin under the DepEd. The moment that there was a transfer of funds to Mr. La Chica, to Mr. Nolasco, doon po nagsimula yung pong batayan kung bakit kailangan po itong ma-disallow in audit. So yun po yung first point. Yung second point ay yung pong nexus, yung pong relasyon, nung sinasabi ho nila confidential activity to the confidential expense. Kasi, pwede ho natin tama sila. Meron silang ginagawa mga surveillance activities or confidential activities. Mali pa nga sila, sinasabi nila paulit-ulit intelligence activities Pero hindi ho maipakita yung nexus doon sa okay, ginamitan namin yan ng confidential funds. Kasi nga, hindi namin makita yung, una, yung totoong tao, pangalawa, yung aktual na mga resibo. At pagpapaliwanag kung bakit ho merong koneksyon yung aktibidad at po yung paggastos ng pera. Importante hong makita po yun. And more importantly, and ito ho yung, I think, one important fact na dapat hong mailahad, yung pong VPSG ay may sarili pong pondo mula sa AFP. So, ibig sabihin, lahat ng mga binabanggit po nila doon, yung pong pagtitiyak ng ruta ng Pangalawang Pangulo, yung pakikipag-coordinate sa mga komunidad at mga opisina, aktual na trabaho po yun ng VPSG as part of the security complement of the Vice President. So, the question therefore is, bakit mo sasalangan ng confidential funds yun? Hindi ba? Kaya nga, very precise po yung COA. Meron pong usapin ng pagbibigay ng pera to purchase information, meron pong usapin ng pagbibigay ng pera for the giving of a reward. Wala tayong debate, sabi po ng COA, doon sa purchase of information. Pero meron pong debate doon sa giving of reward. Kasi kailangan pong maipakita doon yung aktual na detalye nung pong resulta kung bakit tayo nagbibigay ng reward sa isang particular po na tao. So, I think yun po yung, it basically sums up what we had seen today
na the credibility of Ms. Del Campo has not been shaken. It continues. And as we go along with the next set of witnesses, doon ho natin makikita in more particular detail na hindi lang po ito yung mga disallowed in audit. Pag pinag-usapan na ho natin yung NBI report on the similarity of signatures at yung sinasabi nila na ilang tao, ilang grupo lang po, yung pong puno yun doon sa mga acknowledgement receipts, that is when we will see that it is not just those that were disallowed in audit, but the entirety of the pie of confidential funds for OVP and the DepEd. Okay, we are opening for questions. All right, Anne, go ahead.